Umalingaw-ngaw ang putukan ng baril sa barangay Kanakan, Kabasalan, Zamboanga, Sibugay, bandang alas 5 ng madaling araw noong November 12. Nakaengkwentro kasi ng AFP at PNP ang nasa 10 miyembro ng grupong sangkot sa kidnapping, extortion at massacre sa bayan noong 2015 at 2016. Natuntun sila habang hinahanap ng mga otoridad ang American citizen na si Elliot Eastman. Dinukot si Eastman sa kanyang bahay sa bayan ng Sibuko saka isinakay sa bangka ng mga suspect noong October 17. Sa naganap ng mga engkwentro, 3 ang napatay. Kinilala silang sina Abdul Sahibad at magkapatid na Fahad at Mursid Ahod. Ayon sa Police Regional Office 9, sangkot ang 3 sa pagkawala ni Eastman. Lahat po ito intelligence-driven at AFP and PNP po ang nagtatrabaho dito. Guided ho tayo sa mga information na natatanggap ho natin. Makukonsider ho natin persons of interest po silang 3. Maliban sa 3 nasawi, may ilang larawan ng bangkay na kumakalat online. Pero ayon sa tagapagsalita ng PRO 9, patuloy pa ang clearing operation sa lugar para malaman kung may iba pa bang nasawi. For now, wala pa tayong proof of life. Marami tayong mga leads at yun yung sabi ko ho sa kanina, intelligence-driven yung mga operations ho natin. Continuous po yung hot pursuit natin dito sa mga suspects. Patuloy pa rin ang hot pursuit operation para matunto ng iba pang miyembro ng Kidnap for Ransom Group at para magkaroon din ng linaw sa lagay ng nawawalang Amerikanong si Elliot Eastman. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang engkwentro sa Zamboanga kasama si Mobile Journal, Kayla Makantan. Kayla, paano raw ba natunto ng mga otoridad itong Kidnap for Ransom Group? Pops J, mag-iisang buwan na nga simula nung madukot itong si Elliot. Oo. At simula no naman daw talaga ay tuloy-tuloy lang yung paghahanap ng ating mga otoridad sa pagtutulungan ng AFP at PNP para nga matuntun na kung nasaan. Dahil Pops J, simula nung dinukot kasi wala silang natanggap na anumang tawag o kahit anuman na proof of life. Patunay na talagang buhay pa nga itong si Eastman. Kaya patuloy din talaga yung ginagawang mga operasyon ng ating otoridad. At ito daw pagkakaalam nila dito sa lugar kung saan nga nangyari yung engkwentro, ano na rin ito, Pops J, dahil sa patuloy na pagsisiyasat, pag-iimbestiga, at syempre yung kanilang intel talaga, Pops J, talagang intelligence-driven, yun talaga yung in-emphasize ng ating spokesperson dito nga sa nangyaring operasyon. Kayla, ano bang itsura ng lugar kung saan naganap itong putukan? Naku, Pops J, napakaliblib, Talagang siguro kung pupunta ka doon na walang kasama, talagang nakakatakot at di mo na talaga sigurado kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo. Dahil yung may mga nakatira man doon, Pops J, talagang napakasukal ng lugar, talagang gubat na gubat talaga na parang hindi siya napupuntahan. Sa katunayan, Pops J, nasa yung mga ibang residente nga na naninirahan doon, nagsialisan muna sa ngayon dahil nga doon sa nangyaring engkwentro. At ito kasing grupo na ating pinag-uusapan, yung mga nakaputukan ng ating mga otoridad, talaga daw na kilala doon sa iba't ibang... na notorious itong grupo. Yes, oo, Pops J, at iba-ibang uri ng krimen talaga yung kanilang ginagawa. Kumusta ang komunidad, Kayla, kung saan naganap ang engkwentro? Pops J, kung hindi tayo nagkakamali sa ating datos, nasa 35 na pamilya yung pansamantalang umalis doon sa bayan dahil nga sa takot. Naipit. Tuloy-tuloy lang kasi yung putukan at syempre may hindi pa nahuhuli na ibang grupo kaya natatakot din sila para sa kanilang kaligtasan. Yung lugar, nagsuspende na, Pops J, yung pamahalaan doon ng pasok para sa mga estudyante. At nakita ko kanina rin na may mga tulong na goods na ibinibigay dahil nga syempre hindi na makaalis-alis itong mga tao, hindi na makalabas sa kanilang mga tahanan. So may mga tulong naman, Pops J, na dumadating sa mga residente. Na-imagine ko yung komunidad, kung hindi mo kabisado ang pasikot-sikot dito, hindi ka talaga maglalagi doon. Totoo. Bukod doon sa mga nasawi, ano pa ang dinatnan ng mga otoridad doon mismo sa encounter site? Oo, Pops J, ang naging explanation lang na ating spokesperson talagang napakadelikado daw nitong nangyaring operasyon dahil nga yung mga pinag-uusapan nating tao dito at pinakita din nila, Pops J, doon sa mga larawan na kanilang provide yung malalaking armas na kanilang gamit
Kaya talagang ganun yung kanilang paglalarawan, napakadelikado nung pagpunta at nung naging operasyon. Kahit kasi sabihin natin, Pops Jay, na 10 lang yung miyembro na naabutan doon, yung lugar, syempre, hindi nga, hindi kabisado ng ating otoridad. Kaya yun din yung maganda sa kanilang ginagawang investigasyon doon sa lugar para kahit papaano, handa pa rin sila ano man ang mangyari sa kanilang pagpunta doon. Kayla, anong mga krimen ba ang kinasasangkutan nitong tatlong napatay? Oo, naku Pops Jay, bukod dito sa kidnapping, kasi kinumpirma ng ating PRO9 spokesperson na itong tatlo talaga ay related dito sa pagdukot kay Isman, dito sa Amerikanong nawala. Dahil sila daw, Pops Jay, ay nagbibigay ng tulong, sila mismo ang nagtatago dito sa mga kalalakihan na dumukot dito. Bukod dyan, yung pangingikil daw, meron silang mga ganitong kaso din, pati yung pagkukulong sa mga residente, sa ibang residente. At meron din silang kinasasangkutan, Pops Jay, na massacre daw noong 2015 at 2016. So, mga ganun talaga, Pops Jay, na kabibigat na kaso yung ating pinag-uusapan. May lead na ba ang mga otoridad, Kayla, kung nasaan yung American vlogger na si Elliot Eastman? Pops Jay, sa ngayon meron daw, meron na raw silang mga leads kung nasaan ba, at may mga impormasyon din silang nakukuha, pero... So in hot pursuit, itong tinutugis na? Yes, Pops Jay, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yung kanilang hot pursuit at sa ngayon, gusto nila na mag-focus muna dito sa kanilang mga ginagawang operasyon at hindi daw muna sila magbibigay ng iba pang detalye, syempre para hindi ma-compromise at mahanap na nga itong kawawang Amerikano na isang buwan nang nawawala. Alright, maraming salamat Mobile Journal, Kayla Makantan.